Nag-uumpisa na namang mamunga ng marami ang mga langka at sigurado ako dyan na yung iba ay mabubulok at para nga mapakinabangan yung iba ngayong mura pa lang ay igugulay na kaagad namin. Malapit na naman nga ang panahon ng taglangka at kung mapapansin nyo nga yung mga puno dito sa taas ng bundok ng mga langka ay talagang masasabi ko na medyo marami din kung mamunga. Kahapon nga no umakit kami nila mama dito sa taas ng bundok, napansin nga namin na marami ng bunga. Yung iba nga lang ay talagang medyo maliliit pa. Noong nakaraang taon mas marami ang puno ng langka dito sa taas ng bundok pero dahil nga napakahaba ng tag-araw noong nakaraang taon yung ibang puno ay natuyot at namatay. Tapos ang masakit pa nito kung alin pa yung mga puno na hitik kong mamunga yung pa talaga yung mga natuyot. Sa lahat nga ng prutas na nakatanim dito sa taas ng bundok, ang pinakang naapektuhan talaga nung panahon ng tag-araw ay ang langka. Isang piraso nga lang dyan yung kinuha ko at yung isang piraso nga lang na yon ay medyo malaki-laki kaya siguradong hindi lang namin ulam yun ngayong hapunan, aabot pa kinabukasan. At habang inaasikaso ko nga dyan na tuhugin at balatan yung langka, nagukay naman ng singkamas ang anak ko at kakain nga raw sila ng kanyang pinsan. Medyo malaki nga rin dyan yung nahukay niya na isang piraso at sa tuwing aakit nga kami dito sa taas ng bundok, parang lagi din kami naghukay ng singkamas na kinakain namin. Tuwang-tuwa naman ang kasama namin na bata dito na kumakain ng singkamas kaya gustong gusto ko to na isama dito sa taas ng bundok kasi talagang kahit anong ibigay ko dyan na pagkain ay kinakain niya, hindi siya mapili. At dahil nga madagtaan lang ka at para hindi na rin ako mahirapan na hawakan siya, kaya naman bago ko nga balatan dyan ay tinuhog ko muna siya sa pinakang gitna. Nagkamali pa nga ako dyan sa pagbalat nung ginamit ko yung gulok kasi nakalimutan kong pahidan ng mantika para yung dagta ay hindi dumikit. Pagkatapos balatan, pinunasan ko naman ang dahon ng saging yung palibot ng kanyang katawan para matanggal yung kanyang mga dagta. At nung okay na nga at hindi na siya malagkit, saka ko naman siya dito binitak sa pinakang gitna. Mukhang hindi nga lang yata dalawang ulaman na mangyayari dito sa lulutuin ko na langka. Mukhang aabot siya hanggang kinabukasan pa ng tanghalian. At bago ko nga rin pala siya dyan gayatin ng maliliit, tinanggal ko muna dyan yung matigas niya na nasa pinakang gitna. Pagkatapos niyan, hindi ko na rin pala yan hinugasan kasi alam ko naman na malinis na at kung mapapansin nyo na ma-brown-brown siya ng kaunti, yan naman ay dahil sa dagta niya kanina. Nilagay ko na lahat sa kawali, naglagay na ako ng tubig at sinalang ko na nga rin kaagad sa kalan. Nilaksan ko na nga rin dyan yung apoy para mabilis maluto at malaga. At dito naman sa may kabilang kalan ay nagparikit na nga rin ako at magluluto naman ako ng inihaw na bangus. Ito ang isasahog ko dun sa lulutuin ko na ginataang langka at iihawin ko pala to pero bago ko isalang sa may kalan ay binalot ko muna siya ng dahon ng saging para hindi mabigla. Nagayat na rin pala ako dyan na ricado ko na sibuyas, bawang at saka luya at paminsan-minsan hinahalo ko rin yung nilalaga ko na langka at baka yung sa ilalim lang ang maluto. Sa pagluto ng langka ang may katagalan lang talaga dito ay yung paglaga. Ang gustong gusto kasi namin dito ay yung talagang malambot siya. Tapos hindi rin pala lahat ng nilaga ako na yan ay gagataan ko kasi alam nyo naman na half Bicolano kami at half Ilocano. Kaya yung kalahati niyan ay titimplahan namin ng bagoong tapos lalagyan namin ng kamatis at sibuyas. Ulam na naman yun. Kaya sigurado ako na hindi lang ngayong gabi at kinabukasan ng umaga langka ang ulam namin kasi meron pa akong tinira na pangtimpla naman sa binagoongan kaya aabot talaga to ng tanghali at baka nga abutin pa hanggang gabi. At habang nagluluto nga ako dyan, panay ang turo sa akin ng pamangkin ko na tibain ko na nga raw tong saging na akala niya naman kasi meron ng hinog at meron na siyang pwedeng kainin. At nung malambot na nga dyan yung langka at tuto na yung iniihaw ko na bangos, ay diretso ko na nga siyang nilagay dito sa may kawali at nilagay ko na nga rin yung mga ricado ko na sibuyas, bawang at luya at nilagay ko na nga rin yung kakanggata. Tinimplahan ko na rin pala siya dyan ng kaunting pampalasa, asin, paminta at pagkatapos pinakuluan ko at paminsan-minsan nga rin ay hinahalo ko. At nung medyo naiiga naman na siya at nung tinikman ko nga na okay naman na yung lasa niya ay maya-maya nga lang din konti ay hinango ko na. Nilipat ko na nga rin kaagad sa may kaldero para mas madaling bitbitin at pagkatapos nga niyan ay umuwi na kami. So yun lang for today's video. Thank you for watching!